Nang inihayag ni John Red na nakapasa si Han Lee ay agad siyang nilapitan ni Kuro at kinamusta at makikita si Octo na nakasunod kay Kuro. Bilang tugon ay sinabi ni Han Lee na siya ay okay lang, dagdag pa niya na iyon ay gasgas lamang. Tinawag ni Octo si Han Lee at agad na ibinigay ang isang relo bilang tanda na siya ay pasado. Ipinaliwanag ni Octo na iyon ay kanyang ginawa na kanyang pinangalanang ARC Cutting Edge Technology. Dagdag pa niya na iyon ay isang communication device. Manghang-mangha si Han Lee sa naturang device at makikitang may lumabas na isang hologram ng kanyang sarili mula sa relo. Labis ang paghanga niya at sinabi niya kay Octo na iyon ay kahanga-hanga at nakangiting sinang-ayunan niya. Susubukan sanang magpaliwanag ni Octo ngunit biglang nagsalita si John. Inihayag niya na sila ay maa-assign sa Class A. Ipinaliwanag din niya na sa ARC ang mga class ay hinati sa 4 depende sa kanilang ability. Nilinaw din niya na sila ay na-assign sa Class A dahil sa kanilang naging performance sa loob ng 3 linggo. Gayunpaman ay dapat na alam nila na sila ay maaring ilipat sa ibang class at taon depende sa kanilang performance. Agad din niyang kinongratulate ang 25 batitirang nakapasa. Dagdag pa niya na sila ay kanyang kino-konsidera bilang mga anak ng asong babae. Makikita naman na kinalabutan ang mga bata pati na si Octo dahil sa sinabi ni John Red. May pagbabanta namang sinabi niya na siya ang pinakamasama sa lahat. Kalaunan ay tinawag niya ang mapupunta sa Class A at sinabi na iisang tao lang ang mas asama doon at makikitang si Simon ang kanyang tinutukoy. Sa Class B naman ay si Kuro at ang 3 pang mga bata. Sinabi din niya na 5 ang mapupunta sa Class C at siya ang kanilang magiging instructor. Inaasahan naman ni Han Lee na siya ay mapupunta sa Class D. At tulad ng kanyang hinala, siya ay mapupunta sa Class D at si Wei Chen ang kanilang magiging instructor. At ipinakita ang itsura ng kanilang instructor na siya ay malaking tao at matipuno. Labis namang natakot ang ibang mga bata nang siya ay kanilang makita. Agad naman siyang nagpakilala at nakangiting sinabi na siya ang instructor para sa weapon training. Inihayag din niya sa kanila na siya ay malambing, ngunit hindi mawala sa mga bata ang takot dahil sa kanyang pangangatawan. Kalaunan ay nagsimula na ang training at makikita si Simon at sa kanyang likod si Kuro. Nang magkasalubong si Han Lee at Simon ay nagsasawalang kibo ang mga ito. Nang mapansin ni Han Lee si Kuro na malungkot at tila umiiyak ay kanyang sinabi sa kanya na kanyang gugulin ang kanyang oras na magkasama sila kapag may bakanteng oras. Natuwa naman si Kuro nang marinig iyon at masayang nagpatuloy. Sinabi ni Wei Chen na sila ay pumunta sa gym, makikita naman ang isang malaking gym at sa loob nito ay naroon ang mga bata kasama ang kanilang instructor. Hawak ni Wei Chen ang isang tila sibat at nagsimulang magpakitang gilas sa lahat, makikita naman ang labis na pagkamangha sa kanya ng lahat, at habang kanyang iniindayog ang sibat ay makikita ang paghanga ni Han Lee sa kanya. Sinabi niya sa lahat na marahil sila ay nagtataka kung bakit kailangan nilang malaman kung paano gumamit ng espada o sibat kapag pupunta laban sa mga dragon. Ayon sa kanya ang dahilan ay nakasalalay sa psychic ng kagamitan na iyong gagamitin. Walang anuman sa mundong ito na maaaring naglalaman ng psychic na enerhiya, at ipinakita ang isang bungo ng dragon. Dagdag pa niya na ang balat ng dragon at mga buto ay hindi lamang makapag-imbak ng psychic na enerhiya, kundi pati na rin ipadala ang mga ito. Sa ibang salita, ang mga armas ay ginawa sa pamagitan ng mga bahagi ng dragon. Itinanong ni Han Lee sa kanilang instructor kung paano nila magagawang talunin ang mga dragon kung ang gayong mga kagamitan ay hindi na umiiral. Seryusong inihayag niya na noong simula ay puro hand-to-hand combat lamang ang ginagamit ngunit daan-daang mga psychers ang nagbuwis ng kanilang mga buhay sa pakikipaglaban sa iisang dragon. Nilinaw din niya na may mga psychers na nagagawang umatake mula sa malayong distansya. Ngunit upang patayin ang isang dragon ay dapat na umatake gamit ang armas sa malapit. Kailangan ilagay ang weapon sa vital point ng isang dragon at ilabas ang psychic energy,
Ayon sa kanya na ang mga psychers na may mga roles ay tinatawag na strikers, makikita namang namangha ang mga bata ng kanyang banggitin ang mga strikers. Sinabi niya sa kanila na ngayong araw ay susubukan nilang humanap ng mga gamit na maaring comfortable sa kanila. Makikita namang hinawakan ni Hanli ang spears na ginamit ni Wei Chen kaya agad niya siyang tinanong kung gusto niya din ba noon. Na agad din niyang sinang-ayunan, ipinaliwanag ni Hanli na kanyang nagustuhan ang tunog ng spear noong kanya itong inindayog sa hangin. Bahagya naman siyang napangiti sa mga katagang binitawan ni Hanli. At inalala niya noong panahong nagawa niyang makuha ang bullpen mula kay Sergeant Red. Ayon sa kanya na ang kanyang mga kasanayan sa paggawa ng desisyon at ang kakayahang mag-isip laban kay John Red ay hindi nagagawa ng mga ordinaryong mga bata. Sinabi niya kay Hanli na kanya niya siyang susubaybayan sa kanyang pag-angat habang sila ay magkasamang magti-training. Masaya din niyang sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makatulong. Makikita naman ang saya sa mga mata ni Hanli nang marinig iyon. Pagkalipas ng 3 linggo ay makikitang naglalaban si Hanli at ang isa pang batang lalaki. Tinawag niyang Jose ang kanyang katunggali at sinabi na maari siyang sumuko kung kanyang nanaisin. Itinanong ni Jose kung ano ang kanyang mga sinasabi. Dagdag pa niya kung sino sa kanila ang sinusubukang kumuha ng pahinga sa pamagitan ng pakikipag-usap. Makikita namang nagsimula ng umatake si Jose na pinagtaka ni Hanli at itinanong sa kanyang sarili kung siya ba ay nagkamali. At makikitang bahagyang tumama sa kanyang pisngi ang binitawang atake ng kanyang katunggali. Ngunit agad din siyang umatake bilang ganti at kanyang nagawang matanggal ang spears ni Jose. At agad niyang itinutok ang kanyang sandata sa liig ng kanyang katunggali. Na pinapakitang nagawa niyang talunin ang kanilang class leader na si Jose. Ipinahayag ni Jose ang kanyang pagsuko at sinabi na siya ang nanalo. At nalaman din natin na kanyang nagawang talunin ang lahat ng mga estudyante sa Class D sa pamagitan ng weapon sparring. Sinabi ni Hanli kay Jose na siya ay maraming natutunan mula sa kanya. Sinabi ni Jose na siya ay malilipat sa Class C sa susunod na linggo kaya ang pagiging class leader ay magiging bakante. Dagdag pa niya na sa tingin niya na siya ang magiging susunod na class leader. Ayon din kay Jose na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay nakikinig sa kanya, at makikita na nakangiti ang lahat habang naka-thumbs up. Bahagya namang nahiya si Hanli at nagpasalamat, ngunit pagsapit ng gabi ay makikita si Sergeant Red na mukhang galit habang nakaharap kay Hanli.